Basahin na po natin itong Book of Acts chapter 11 and verse number 26. So guys, Acts chapter 11 verse number 26. Acts chapter 11, let us read verse number 26. Ano ang natin ginagawa ay basahin po natin ang salita. Ay, isang verse na po pala ito, basahin po natin ang minsan. Sige po, andyan na po. Sabi po naman ng sunan, basahin po natin sabay-sabay. When they begin, and when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that the whole year they dissembled themselves with the church, and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. At lahat po, at ay manalangin naman namin Diyos at pag-atila sa lahat, at ulit kami pinagpupulit ng salamat. So may mga bagat iyaya na kami pinakakapagpatuloy. Maraming salamat po sa mga win and nawin, o win at napakinggan. Nawa o Diyos, patuloy o Diyos sa pamagitan ng aming mga boses, mga tinig, ang inyong pong banal na pangalan ay maluwalhati. Maraming po salamat Lord sa pagkabasa ng inyong pong kasulatan, ng aming pong pagbulay-bulayan. Sa umaga mong ito, ng aming pagdalangin, ng inyong santong banal na Espiritu, ang patuloy na kumilos po sa aming kalagitnaan. Paunawan po, ang gusto pagkatid po sa amin, especially sa aming mga bisita, na patuloy makuha po o Diyos ang inyong mga salita, at hindi po yung aming mga Sunday schooler, na sana po sa kalamurang edad, patuloy sila rin mahubog sa pagkakaroon po o Diyos ng paglilingkod sa inyo. Kayo po magpalat, manatila sa oras po ito. Pangilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated now. So once again, tayo po salamat sa Diyos sa pagkatayo po muli ng tatipon, nagkasama-sama sa isang layunin para pulihin po natin patuloy ang Panginoon sa ating mga buhay. No po, sapagkat ng Diyos, Sturgis, may sinanda ko sa iyo. No po? So, sabi po kasi ng Panginoon sa buhay po natin, ano man ang ating mga pinagdadaanan, patuloy lang. No po, maraming salamat sa araw po ito. Kasama natin si Nanay Jackie. No po, wala sa akin, hindi siya nakasama. Sa kadahilanan, tumaas po ang kanyang sugar. Sobrahan po sa po. Sobrahan sa po. No? Kaya, ipagbabawan na natin ang po. Tumaas ang sugar. No po, kasi yung sugar, yung po kasi, yun yung mag-maintain ng sugar. Pero tumaas, no? No po. Sa tulad ng glory, nagkakaroon na siya kasama. Na po, at maraming salamat po sa biyaya ko niya. So, kagaya po ng ating pag-aaralan this morning, mga kapatid, nasabi na salita ng Diyos. Pansinin po natin, in the book of Acts chapter 11, verse number 26, and when he had found him, he brought him into Antioch. And it came to pass that the whole year, they assembled themselves with the church, and taught bakit tinatawag tayong Christian? Sabi nga mga kapatid, minsan ang bansang Pilipinas tinatawag siyang Kristiyano o Kristyanismo. No po? Na akala nila mga kapatid, the word Christian ay isa lamang bastang salita. Kung hindi mga kapatid, ang Christian mga kapatid, ito po ay may kaakibat, no po, na pangalan ni Kristo. Anong ibig sabihin? Ito yung mga mananampalataya. Ito yung naglilingkod na may kabanalan. Kaya nga sabi dito mga kapatid, ilang taon sila naglingkod mga kapatid na sila nagkakatipon at tinawag sila mismo na Christian. Bakit? Kasi nga sila naglilingkod kay Kristo. Na po nasabi ng Panginoon tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga nakakilala kay Kristo, bilang mga tumanggap kay Kristo sa ating mga puso, bilang ating sariling tagapagligtas, nasabi ng Panginoon, patuloy na wang makita si Kristo sa ating buhay. Makita ang kabanalan, makita ang katotohanan, sapagkat hindi lahat naglilingkod. Take note, alalahanin po natin, hindi lahat sinasabi nila naglilingkod sa Diyos ay talaga sa Diyos naglilingkod. Na po, bakit mga kapatid? Kasi nga mga kapatid, makikita natin dito yung pagkakaiba. Makikita natin mga kapatid, na po, yung bang katotohanan. Makikita natin dito mga kapatid, kung talaga ikaw ay sa Panginoon, sasabihin kung ano ang tama. Na po, na dapat mga kapatid, ang tao, hindi siya nakabase doon sa paglilingkod, para makuha lang ang maraming simpatya ng maraming tao, hindi na siya tatayo sa katotohanan. Alam niyo po ba kasi mga kapatid, kapag sinabi mo ang totoo, maraming taong masasaktan. Kaya no doubt mga kapatid, alam niyo po ba, bakit sa simbahan ng Baptist, nga po, ay sabihin natin, hindi ganun karami pumupunta. Minsan, nandyan, minsan wala. Bakit? Kasi ayaw nila naririnig yung kasalanan. Nga po, sa totoo lamang mga kapatid, tayo po, isa lamang yung ano natin eh. Si pastor mga kapatid, hindi naman tayo galit sa tao.
Minsan sabi ng tao, parang si pastor ako pinatatamaan, galit yata sa akin. Hindi po mga kapatid. Na po, hindi tayo galit sa ating kapwa. Galit tayo sa kasalanan. Amen? Kayo po ba? Gusto niyo po ang kasalanan? Hindi. Tama? Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid sa buhay natin, dapat makita natin ang totoo. Malaman natin ang tama. Kaya lagi ko sinasabi mga kapatid, anong gusto niyong pastor? Anong gusto niyong leader? Mga kapatid, yung bang sasabihin sa iyo yung mga magagandang bagay at yung mga pangit na bagay hindi na sasabihin? Na para bang ikaw ay bobolahin? Na para bang ikaw, mga kapatid, ay kukunin lamang ang iyong damdamin. At hindi ka sasaktan ng damdamin, kaya hindi niya sasabihin ang mali. Hindi niya sasabihin ang tama. Mga kapatid, na po, sabi ko nga sa ating member, na po, na si Brother Jed, Brad, ako, sa totoo lamang, ang pastor, na sasabihin kong mali, sapagkat ito'y mali. Di ba nga? Sabi ko nga, mga kapatid, ang tama, kailanman, ay ito ay tama. Ang mali, kailanman, ito ay mali. So, dapat, ang tao, malaman niya ang tama. Nasa tao ngayon, kung ano ang kanyang gagawin. Susundin niya ba yung tama? Susunod ba siya sa nais ng Diyos? O ipagpipilitan niya yung katigasan ng ulo? Ipagpipilitan niya, mga kapatid, yung maling prinsipyo sa buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ano ba? Ano ba? Ito, nakasindi na. Nga po? So, sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin, kailangan mamuhay tayo sa tama. Mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya mag-iiwan po ako sa katanungan na ito, Pastor, bakit ba tayo, mukha ito, ano pangalan po ng church natin na dinadaluhan? Ano pong pangalan ng church natin? Good Shepherd. Mukhang hindi nyo alam ha. Good Shepherd, San Manuel. Siyempre, nasa San Manuel tayo. Di ba? Christian Bible Baptist Church. The question this morning, why we are a Baptist? Pastor, bakit kaya tayo Baptist? Bakit Baptist? Bakit hindi tayo Iglesia ni Cristo? Bakit hindi, sa totoo lang mga kapatid, sa totoo lang, Iglesia ni Cristo rin tayo eh. Kasi the word Iglesia is, ang ibig sabihin po nila yun, a church. Na po tayo ang tunay na Iglesia ni Cristo. Sapagkat si Cristo ay Diyos. Amen? Sapagkat yun ang sabi ng Bible, na lahat ng dila, lahat ng bibig, sasabihin na si Cristo ay Diyos. Napakaliwanag ng Bible. Na po, saan mababasa yun sa Ephesians? Sis, buksan mo nga sis. Ephesians chapter 2. Napapasinin po natin mga kapatid. Na po, ang gusto ko lamang pong emphasize this morning, ang salitang katotohanan. Na po, na dapat ang tao malaman niyang totoo. Sapagkat ang totoo ito ang magpapalaya sa atin. Na po, Ephesians chapter 2. Na po, and verse number 10. Sige nga sis, buksan mo. Yan ba yan? Ephesians. Ay, Philippians pala. Philippians. Sorry. No. Yung Bible ko kasi punit-punit na eh. Napunit sa kakalipat. Na po yan. Na po, could you imagine, ano sabi ng banal na kasulatan? That at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and of things in earth and things under the earth. Could you imagine? Sabi diyan, sa pangalan ni Jesus, lahat ay luluhod. Na po, lahat ng bagay na nasa langit, lahat ng bagay na nasa mundo, at lahat ng mga bagay na nasa ilalim. No po, anong kasunod na verse? Verse 11. Verse 11 says, that every tongue should confess that Jesus is, ano po, nakasulat? That Jesus is Lord. Di ba? For the glory of God the Father. Could you imagine? Ano po yung batayan yan? Isn't it the Iglesia ni Cristo? They're proclaiming that Jesus Christ is not Lord. Siya lamang ay tao. Pero napakaliwanag ng Bible, sabi niya dito, lahat ng bibig. Di ba? Sasabihin na si Cristo ay, ano po yung nakasulat? Lord. Di ba? Ano sa Tagalog doon? Na si Cristo ay Diyos. Di ba? Kaya nga, no doubt mga kapatid, na si Cristo ay Diyos. Na po, kaya sabi ng Panginoon, kailangan malaman natin ang katotohanan. Kailangan malaman natin ang totoo sapagkat ang totoo mga kapatid, ito ang magpapalaya sa buhay ng tao. Kaya dapat ang sabi ng Panginoon, alamin natin kung anong tama. Di ba nga tayong lahat, meron tayong hawak na Bible? Bakit? For what reason? Sapagkat ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lang sa mga pastor. Di ba? Hindi lang sa pastor. Di ba? Hindi lang kayo bibigyan ng maliit na papel. Hindi. Bakit? Kasi kailangan nyo lahat yung buong salita ng Diyos. Para ano? Para malaman nyo mismo na hindi namin kayo dinadaya. Na po, kaya sa atin nga, sinasabi ko na, binabasa mo na. Di ba? O, saan ka pa? Na po, nakikita mo na, nababasa mo na, napapakinggan mo pa. Bakit? Kasi ito yung kailangan natin, salita ng Diyos.
Na sa buhay natin, na bagaman sabihin natin, meron tayong maling prinsipyo, may mali tayong tradisyon, pero kailangan natin maunawaan. Why? Kasi nga, ito ang tama. Ulitin ko po ang katanungan, why we are a Baptist? Pastor, bakit Baptist tayo? Bakit hindi na lang tayo Mormons? Bakit hindi na lang tayo Presbyterian? Bakit hindi na lang tayo, di ba, Catholic? Why? Bakit kaya? Minsan lumalabas sa bibig ng tao, di ba, Pastor, pare-parehas lang naman? Di ba? Pare-parehas lang naman yan. But I tell you mga kapatid, hindi po pare-parehas. Why? Kapag mali ang pagkaunawa mo sa ibang bagay, iba po yun. Na po kaya sabi ng Diyos, let us look on the Word of God. Tingnan natin ang katotohanan, tingnan natin ang batayan. Yes, ang promotion ni Satanas, lahat ng bagay na yan, pare-parehas lang. Lahat ng bagay yan, pare-parehas lang eh. Na po, yung Diyos mo at Diyos ko, parehas lang yan. Yun ang pinuput ng mindset sa bawat isa. Pero I tell you mga kapatid, kung pag-aaralan niyo po ang salita ng Diyos, hindi po parehas. Bakit? Kasi nga mali yung pagkaunawa nila sa Panginoon. Na po, yun lamang sinabi ko kanina. Kung si Kristo, pinaniniwalaan mo lang na tao. Mali. Bakit? Kasi nga, Diyos siya eh. So, ibig sabihin, hindi tayo parehas. Hindi tayo parehas na pagkaunawa. Ang recognition mo sa Panginoong Yesu Kristo, tao lang. Pero ang sabi ng Diyos, hindi. Diyos siya. Mga kapatid, sabi nga, iko-confess, di ba? Luluhod lahat ng tuod. Na po, bagay sa langit, bagay sa lupa, bagay sa doon sa ilalim ng lupa. Na ano mga kapatid? Na sasabihin nila sa kanilang mga bibig na si Kristo ay Diyos. So, mali. Na po, hindi tayo parehas. Kaya yung promotion ni Satanas na pare-parehas lang, hindi po. Kung pagbabatayan natin ang salita ng Diyos. Na po, balik po sa question, why we are a Baptist? Bakit tayo Baptist? Diba? Why Baptist? Na po, bakit Baptist, mga kapatid? Kung pag-aaralan natin, mga kapatid, na po, sa buhay natin, isn't it, nung bata tayo, nung bata kayo, no? Nabautismuhan na po kayo. Tama po ba? Tama? Nung bata kayo, nabautismuhan kayo. Siyempre, kung saan ka nabaptize, ganoon ka, tama po ba? No? Ang dati natin pananampalataya, no, mga kapatid, no po? Tayo nabautismuhan sa Katoliko. Kaya bata pa lang, ikaw ay Katoliko na. Tama po ba? Ngayon, mga kapatid, sa totoo lamang yung bata, anong ginagawa sa bata? Sa bata po ba binabautismuhan? Kung papansinin po natin yung Bible. Kasi meron tayong pattern salita ng Diyos. At alam niyo ba yung pinaka-best pattern natin? Si Kristo. Na po, si Kristo sa 8 days, dinala siya sa church. Anong ginawa? Hindi siya binautismuhan. Dinedicate siya sa Panginoon. Kaya dito mga kapatid, sa ating simbahan, hindi po tayo nagbabaptize ng bata. Dinededicate sa Panginoon. Sapagkat ang bata, sabi ng Diyos, wala pang alam. Tama ba? Makakapag-desisyon na po ba ang bata? Tama ba? Ang tawag po sa ginawa sa atin ng bata tayo, forced baptism. Mga kapatid. Kung pag-aaralan nyo mga kapatid, na po, yung tinatawag natin dating pananampalataya, ginagamit po kasi yan for politics. Pampadami ng member. Na po, kung pag-aaralan nyo po mga kapatid, kasi po, na po, yung founder po ng Catholic ay si Emperor Nero. Na po, siya, yung nag-ano niyan, Constantine. Si Constantine po yung ano niya, yung pinaka nanguna. No po, ginamit sa politics, kaya bata pa lamang, binabautismuhan na. Pero kung babatayan natin ang salita ng Diyos, hindi po binabautismuhan ng bata. Dinededicate sa Diyos. No po, for what reason? Kasi yung bata wala pang alam. Di pa makakapag-desisyon. Anong alam mo ng bata ka? O nga. Umiiyak ka lang. Tama po ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi. Kailangan ngayon na ikaw ay nakakaunawa. Ngayon na ikaw ay alam mo na ang katotohanan. Alam mo na ang tama at mali. Ikaw ay magdidesisyon. Mga kapatid, na po, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, kailangan natin malaman ang katotohanan. Sapagkat ang tao na balot siya doon sa maling pamumuhay. Tradisyon. Na minsan tatanungin mo ang tao, bakit ka nagaganyan? Hindi ko po alam. Ginagawa niya po kasi. Tama ba? Sa totoo lang, tatanungin ko kayo, bakit kayo nagaganyan? Wala naman sinabi yung Bible Di ba? Kahit balik-balik mo yung Bible, wala siya sinabi, yung sa taas, dito, wala. Di ba? Walang di ba? Pag nakasakay ka sa sakyan, may nakita siya. Di ba? No po, tatanungin mo ba? Bakit kayo po na ganyan? Ewan ko. Nakita ko lang kasi siya Bakit? Kasi niya tradisyon. Ang pinasa sa atin tradisyon. Na hindi natin nalalaman, what is the purpose? Mga kapatid, yes, we believe on the cross. Di ba? Pero walang sinabi ang Panginoon, mag-sign ka ng cross. Hindi po. Mga kapatid, sa cross natin, walang nakasabit.
Di ba? Dapat kasi walang tao yan eh. Bakit walang tao? Kasi nga si Kristo, nabuhay na maguli. Tama ba? Naintindihan niyo po ba? Kapag yung cross, may Kristo, may tao dyan, di pala si Kristo, no? May tao dyan, hindi yan Diyos yun. Wala sa katotohanan yun. Sa totoo lang. Bakit? Kasi nga si Kristo, hindi siya nanatiling nakapako. Di ba? Baka sa tanongin nyo, para bang yung dati nagsimba, Pastor, bakit wala tayong Diyos? Pumasok sa simbahan namin, nagtatanong siya, Pastor, ba't sa simbahan natin walang Diyos? Anong hinanap mo ba Diyos? Di ba? Ay napakaliwanag ng Bible. John chapter 4, verse number 24. Di ba? Na ano mga kapatid, God is a spirit, ang sabi ng Bible. And they that must worship Him in Spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu, di natin nakikita. Tama ba? Di nakikita ang Espiritu. Pastor, bakit natin nakita ang Panginoong Yesus? Bakit natin nakita ang Panginoong Yesus? Kasi nga, nagkatawang tao. Hindi siya talaga tao. Nagkatawang tao. Bakit? Kasi dati siyang Diyos. Na po, nagkatawang tao para gawin ang tinatawag na kaligtasan. Tubusin tayo, mga kapatid, bayaran ng ating kasalanan sa dugo. Na po, dumana ka kanya dugo sa krus ng Kalbaryo. Pero, ang sabi ng Panginoon, hindi nga siya nanatiling patay sa ibabaw ng krus. Siya po ay muling nabuhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, kailangan malaman natin ang katotohanan. Kailangan tayo lumagos sa katotohanan. At hindi ko po sinasabi ito, mga kapatid, na po, para sabihin, mga kapatid, na tayo ang totoo. Sinasabi ko po ito, bakit? Kasi sinasabi ng salita ng Diyos. By the way, lahat naman po ng reliyon, sinasabi nila, totoo sila eh. Tama ba? Pag pupunta kayo sa simbahan, lagi na sinasabi, totoo po kami, totoo po kami. Wala namang reliyon sabi, mali po tayo, mali po tayo, mali po tayo. Wala. Di ba? Pero paano natin malalaman na tayo tama? Paano natin malalaman na sila'y mali? Ano yung pagbabasihan natin? Karunungan ba ng tao? Hindi po. Salita ba ng tao? Hindi po. Ano yung pagbabatayin natin? Salita ng Diyos. Kasi ito yung maging batid. Pag sinabi ng Bible, yun. Tama ba? Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, why we are a Baptist? Bakit Baptist? But hindi born again. Di ba? Inuulit mga kapatid, we are born again. Why? Kasi nga, yun ang nangyayari sa tao kapag tinanggap niya si Kristo. Na born again siya in spirit. Mga kapatid, ito po'y kaganapan sa tao. Hindi po reliyon. Kung hindi, mga kapatid, kaganapan, ibig sabihin, nag-transform ka. No po, nagkaroon ka ng buhay na walang sa langit kasi tinanggap mo nga si Kristo sa iyong puso. Balik ko po sa katanungan, why we are a Baptist? Bakit Baptist? Mga kapatid, kasi alam nyo, sa totoo lang, si Jesus Christ po inabautismuhan. Na po, Matthew chapter 3. Na po, pag-aaralan po natin ito mga kapatid. Na po, sa buhay po natin, especially our visitors, gayon din po ang bawat isa. Maunawaan natin why. No po, I repeat mga kapatid, this church, ang church pong ito mga kapatid, ang pangalan po niya is Good Shepherd Christian Bible Baptist Church. Pag sinabi natin Bible Baptist Church, only based on Bible. Na po, wala tayong ibang kukunin dito, wala tayong ibang kukunin na ibang salita. Kung hindi kukunin natin sa salita ng Diyos. Why? Because we believe the Bible is God's Word. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo na ito yung salita ng Diyos? Na po, hindi po ito basta ginawa lang ng tao. Na po, kasi ang Diyos ay magaling. Naniniwala po ba ang Diyos ay magaling? Diyos, napakagaling niya. Na po, kung pag-aaralan lang natin yung Bible, ang dami kasing Bible eh. Ang daming Bible, sa totoo lang. Yung pinaka best-selling book, Bible. Sa totoo lang. Na po, i-search mo man, what is the best-selling book all around the world? Bible. Kasi bakit? Ito yung God's Word. So ngayon, di ba, yung Bible, kasi nagtatanong, Pastor, bakit? Gawa lang ng tao to eh. Di ba? Kasi bakit? Sulat ng tao eh. Bakit natin sinasabing salita ng Diyos? Na po, ang Diyos po kasi mga kapatid, pinahintulutan niya. Dati po yung salita ng Diyos, hindi para sa lahat. Hindi po para sa lahat. Mga Hudyo lang ang may karapatan sa salita ng Diyos. Pero nung mga kapatid, nireject nila ang Panginoon. Di ba? Ang nagpapako sa Panginoong Yesus, yung mga Hudyo. Yung mga Israelites. Sabi nga ng Bible, pumunta siya sa sariling kanya, pero hindi siya tinanggap. Anong ginawa sa kanya? Pinagpapalo. No, po, pinarusahan at pinako. Kaya ano nangyari? Na-reject po yung mga Israelites, yung mga Hudyo. No po, kaya nga nangyari, dati, hindi tayo kasama sa salita ng Diyos,
Pero, mga kapatid, nung si Kristo'y napako na sa ibabaw ng krus, ang salita ng Diyos ngayon ay para na sa lahat. No po, kaya nga yung Bible, nailimbag po siya sa word na English. English language. Why? Because English, it is international language. Nga po, bakit tao ang ginamit? Kasi ang salita ng Diyos ay para sa tao. Isipin niyo po, ang ginamit ng Diyos, manok, para isulat ng Bible. Maintindihan ba natin yung sulat ng manok, Brad? Nakadanas ka na ng ano? Sa classmate mo. Sabi ng teacher, ano sulat mo? Para sulat ng manok. Di ba? Kasi ganyan-ganyan, hindi mo maintindihan eh. Di ba? Si RJ yata ganyan ang sulat eh. Di ba? Sulat doktor. Di ba? Di naintindihan pag nagre-reseta. Di ba? Pero bakit natin mga kapatid, tao ang ginamit kasi ang salita ng Diyos ay para sa tao. So ngayon, pinaabot na salita ng Diyos sa atin. Kailan nyo ba ang ginagamit natin Bible? Isa lang eh, King James Version. Why? Bakit King James? Ang dami naman ibang Bible. Sabi ko nga sa inyo, meron nga yung bagong Bible eh. Yung Taglish. Di ba? Yung di ba? Pang millennials na Bible. Di ba? Ano yung mga kataga? Sabi niya, at pinagtripan si Jesus. O, di ba? Yung word niya, ganun na eh. Di ba? Pinagtripan si Jesus. Kasi nga, inano siya eh, di ba? Yung pinagtatadyak siya, pinagpapalo siya, o yung word na ginamit, pinagtripan si Jesus. Ibinagay ang salita sa panahon ngayon. Mali! Na po, sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ang salita ng Diyos hindi po naluluma. Na po, kasi ang dahilan ng iba, pastor, yung King James, ito po ay Old English. Hindi po. Na po, sapagkat alam nyo ba, ang sabi ng salita ng Diyos, babawasan lang natin na isang salita ito, malaking kasalanan ng salita ng Diyos. Buksan po natin Revelation chapter 22. Sis. Revelation chapter 22, basahin po natin verse number 19. Verse 19. Sabi niya yun, no? And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy. Pag daw nagbawas ka ng salita ng Diyos, mga kapatid, sabi niya dito, na po, ang sino mang taong mag-aalis o magbabawas ng salita sa librong ito. Ito nga po yung Bible. Sabi niya, God shall take away his part out of the book of life. Ang Diyos aalisin siya sa parte ng buhay, libro ng buhay. Now po, and out of the holy city and from the things that are written in this book. Kaya alam niyo ba mga kapatid, malaking kasalanan ng salita ng Diyos kapag binago mo ang kanyang salita. Kapag pinalitan mo. Mga kapatid, kaya nga tayo mga kapatid, hindi natin papalitan ito kung hindi patuloy natin gagamitin. Why? Because this is God's Word. And the perfect book and the authorized book is only King James Version. King James Version. Nga po, pag sinabing authorized, sigurado. Tama ba? Kayo sa kayo bumibili? Doon sa Tiangge na hindi authorizado. Gawang China. Di ba? Mura pero hindi matibay. Di ba? Oh. Sa lahat ng Bible, mga kapatid, ito lang may nakasulat na authorized version. Bakit authorized? Kasi walang kapintasan. Mali, walang kamalian. Na po, kasi nga ang Diyos ay magaling. Ang Diyos ay magaling. Na po, kung pag-aaralan natin yung Bible, napakagaling ng Diyos. Kasi bakit? Nakabilang lahat yan. Nakabilang. Mga kapatid, mga letter, mga words, mga consonant, nakabilang. Sa kaisipan ng tao, hindi niya magagawa. Pero dahil nga ang Diyos ang mayakda, napakadakila ng Diyos. Amen? Wala lang tayong mahabang oras para pag-aralan. No po? Pero I tell you, kapag mismo napatunayan mo, sasabihin mo, oo nga, galing ng Diyos. Di ba? Galing ng Panginoon. Ito yung tama. Kaya huwag tayong gagamit ng ibang libro. Amen? Huwag tayong gagamit ng ibang book. Dapat gamitin lang natin ito. Kasi nga ito yung sigurado, ito yung kompleto. Di ba? Kumwari sa school, yan, si Ma'am Dayan, anong gagamitin na textbook? Yung tama. Yung kompleto, hindi yung may kulang. Tama ba? Kasi nga kapag kulang, mali, may pinalitan, hindi na tama yung information, ipapasa mo. Pero kapag ito ang ginamit natin, ito ang tama, ito yung totoo. Kaya sabi ng salita ng Diyos, bakit tayo baptist? Kasi nga ginagamit natin dito, purong salita ng Diyos. Tinuturo natin dito, kapag hindi pinaninulaan to, mga kapatid, wala. Hindi malalaman ang katotohanan. Na po, kaya ng mga kapatid, Matthew chapter 3, bumalik po tayo dito sa Matthew chapter 3. Na po, sige po, bigyan niyo lamang po ako ng konting minuto para ma-share po ito, no po, sa bawat isa at para tayo patuloy na maliwanagan hinggil sa salita ng Diyos. Nasabi ng Panginoon mga kapatid, Matthew chapter 3,
and verse number 1. Kasi po, alam nyo ba si Jesus Christ? Si Jesus Christ ay nag-set ng example. Na ano? Na siya mismo ay nabautismuhan. Nga po, sige nga sis, verse number, verse number 15. Sige, 15. Sige, i-move mo pa, 14. 14. 13 pala. Na po, sige, sa 13, sabi niya dito, no po, then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, and to be baptized of him. Panginoong Jesus, nang siya nabuhay, in the old of 30 years old, mga kapatid, na po, ang ginawa niya, hinanap niya si John. Bakit? Sino po ba si John? Kasi si John, siya na po yung nangangaral. Wala po si Jesus Christ, pinapangaral niya ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, na ang tao ay kailangan magsisi, na ang tao kailangan magbago. No po? Kaya anong ginawa niya, mga kapatid, hinanap niya ngayon yung tinatawag niyang sugo. Yung sugo ay si John. No po? Ano yung purpose niya? Puntahan niya si John, nandoon siya sa Galilee, pupunta siya sa Jordan River. Para ano? Para magpabaptize. Kasi nga si Jesus Christ gusto niya mag-set ng example. Magandang ehemplo. Anong verse number 14? Sabi sa verse number 14, but John forbade him. No po, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me. Si John, ayaw niya bautismo si Jesus Christ. O bakit? Kasi nga, alam ni John, si Kristo, masigit pa ang Panginoong Jesus sa kanya. Pero ano sabi ng Panginoon? Verse number 15, John, pahintulutan mo muna, sapagkat ito ang kagustuhan ng Ama. No po, sabi niya dito, suffer to be so now, for thus it becomes us to fulfill all righteousness. Ito ang pagpupulfill. Dito mo magpapatunayan, mga kapatid, yung buong katuwiran ng Panginoon. Kaya nang ginawa, binautismuhan ni John si Jesus Christ. At ano nangyari, mga kapatid? Verse number 16, and lo, and Jesus, when he was baptized, went straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, lightning upon him. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Nasunod niya ang kagustuhan ng Ama, na mag-set ng example, ipakita ang righteousness, katuwiran, no po, ng Panginoon, na kailangan sumunod ang tao sa tubig ng bautismo. For what reason? Para ipakita niya kung ano ang tama. No po, kaya nasiyahan ng Ama. Bakit? Kasi nasunod. No po, so ano nangyari, mga kapatid? Si Jesus Christ, nabautismuhan po siya kay John. Tama po ba? The question this morning, ano po ba si John? Verse number 1. No po, verse number 1. Matthew chapter 3, verse number 1. Ang sabi niya po dyan, in those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea. No po, nandoon, sa panahon ngayon, si John, siya'y tinatawag na Baptist, siya'y nangangaral doon sa parang ng Judea. No po, verse number 2. Verse number 2 says, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Kayo ni mga sisi, sapagkat ang kaharian ng langit ay nandirito na. Nga po, so ngayon, mga kapatid, si Kristo ay nabautismuhan kay John. Manay, nabautismuhan si Kristo kay John. Si John, anong tawag sa kanya? Baptist. Nga po, that time, mga kapatid, si Kristo, nung nagkatawang tao, marami na rin pong reliyon. Marami na rin pong reliyon nun. May mga Sadducee, may mga Pharisee. Na po, iba't iba na. Pero sino pinuntahan niya? Si John. Bakit? Kasi nga siya yung sugo. Na po, yun yung pinadala niya. Nandoon yung authority. Ngayon, mga kapatid, ano po si John? Baptist. E Nanay Jackie, nabautismo si Jesus Christ kay John. Sa tingin niyo po, Nay, ano po niya si Jesus Christ? Nay? Ano po siya, Nay? Ano nakasulat? Verse 1, sis, ulitin mo nga sa verse 1. Sabi niya dyan, in those days came John the Baptist. Di ba? Hindi natin nakita dyan na John the Catholic. Di ba? John the Protestant. John the Born Again. John the Presbyterian. Hindi. Ano yung nakasulat? John the Baptist. Di ba? Kaya we believe, mga kapatid, that Jesus Christ, di ba, is a Baptist. For what reason? Kasi nga, nabautismuhan siya kay John. Di ba? Ang sabi nila, tinatawag nilang baptist yan sapagkat siya nagbabaptize. Ang tawag po doon, baptizer. Yung taong nagbabaptize, siya yung taga-baptize, baptizer. Di ba? But we believe as a Baptist, it is a divine name. Came from heaven, mga kapatid, binigyan ng authority ng Panginoon. For what reason, mga kapatid? Para patunayan ng Panginoon yung kanyang tinatawag na identity. Kailangan meron kang i-identify mo, sino ka? Saan ka? Mga kapatid,
No po, kaya I'm saying I'm proud to be Baptist. For what reason? Because I believe that Baptist teaches the right Word of God. And Baptist, mga kapatid, has an authority. Bakit? Kasi nga siya yung pinuntahan ni Jesus Christ. Na po, kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, we are very different from others. Na po, kaya sabi ng Panginoon, dapat tayo malaman sa katotohanan. Meron pong acronym ng Baptist actually. Na po, yung acronym ng Baptist, na po, sinan ko sa'yo, sis. Di ba? Yung acronym ng Baptist, yung Baptist po, mga kapatid, meron po siyang 7 letters. Okay, di ba? No? Plus mo na, sis. No? Yung word na Baptist, meron po siyang 7 letters. What is 7 letters? It is a perfect number of God. Number 7. Di ba nga, yung promotion ng lucky 7. Pero hindi po yung lucky eh. Di ba? Perfect number ang tawag doon. Di ba? We don't believe in lucky. Di ba? Hindi na naniwala sa swerte. Wala po sa Bible ang swerte. Meron, blessed, pinagpala. Di ba? So, I repeat, number 7 is, di ba? Perfect number. At yun po yung number ng Baptist. Ano yung pinaka-center ng letter na Baptist, mga kapatid? Letter T. Na po, anong ina-emphasize? Jesus Christ. Na po, cross. Na po, na kailangan ng tao malaman niya yung word na kaligtasan. Kaya nga pasinin niyo mga kapatid, bakit si pastor patuloy na nangangaral, pumupunta sa iba't ibang lugar? Ano yung pinapangaral ko? Isa lang eh. Si Jesus Christ ang kaligtasan, tanggapin si Christ sa kanilang puso. Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo yun sa Facebook? Di ba? Yun lang, lagi pinapangaral ko, pumupunta sa pumupunta sa. Bakit? Kasi yung pinaka-the best message. Yun ang kailangan malaman ng tao. Yun ang kailangan maliwanagan ng tao na hindi tagapagligtas. At kailangan niyang tanggapin si Christ sa kanyang puso. Ngayon, mga kapatid, meron pong tinatawag na distinction. Ang Baptist, mga kapatid, iba siya sa lahat. Meron po siyang pagkakaiba. Kaya nga, hindi na, bagamat ang tao sinasabi, pare-parehas lang naman po yan lahat. Sa totoo lang, hindi. Ang Baptist, iba po siya. Why? Kasi nga, letter B, ito po yung pagkakaiba niya. Meron po siya tinatawag na biblical authority. Ang authority natin ang gagaling sa salita ng Diyos. Biblia. Kaya nga, sabi ko nga kanina, we only hold one book. The King James Version. Why? Because this is the perfect book. Wala na tayong ibang hinahawakan kung hindi ito. Mga kapatid, number 2, autonomy of the local church. Pag sinabi nating autonomy, walang nagdidikta sa atin sa church. Na po, independent tayo. Fundamental. Pag sinabing independent, hindi tayo nakabase sa iba. Na po, yung hindi tayo nakabase sa Amerika, hindi tayo nakabase sa tinatawag na Korea. Amen? Independent po ito. Anong ibig sabihin? Hindi tayo kontrolado. Amen? Walang kumukumpas sa atin. Hindi natin inaano, Pastor Renner Bon, wag ka muna dyan. Ililipat na kita sa iba. Di ba? Tapos papalitan ako dito. Hindi ganun. Amen? Kasi nga, tayo nagsimula dito. Di ba? Kaya pasinin nyo sa iba, di ba palipat-lipat sila? Kasi bakit? Hindi sila independent eh. Dependent sila. Doon sa kanilang pinaka-leader. Ang tawag po doon, network. Yung organization nila is network. Na po, yung offering nila, pumupunta lang sa isa. Na po, yung utos, nagaling lang sa taas. Na po, pero tayo mga kapatid, independent. Ang tawag po doon, autonomy of the local church. Meron tayong sariling programa. Di ba, nagme-meeting tayo, anong gagawin? Meron tayong sariling project. Di ba? Meron tayong sariling pamamalakad. Na po, pero ang pamamalakad natin, dapat lagi ayon sa salita ng Diyos. Autonomy of the local church. Letter P. Ano yung P? Priesthood of the believers. Anong ibig sabihin niya, mga kapatid? Lahat tayo, dahil tinanggap natin si Christ sa ating puso, pwede tayong dumirekta sa Panginoon. Amen? Kasi nga, yung wrong belief natin, kailangan muna tayong dumaan, mangumpisal. Di ba? Hihingi tayong tawad. Sasabihin sa'yo, sige, pinatawad na kita. Di ba? Tao lang siya, pero nagpapatawad siya. Di ba? Kasi nga, akala ng tao noon. Kasi in the old times, ganun po, sa totoo lang. Kung babasahin natin yung pag-aaral natin, yung Old Testament, nung unang panahon, ang tao hindi siya pwedeng dumirekta sa Panginoon. Meron tinatawag namang high priest. No po, na sila ang hihingi ng tawad para sa'yo. Sila ang hihingi ng tawad. Parang ito, temple. Na po, para malagay sa inyong kaisipan. No po, para na rin pag-aaral sa atin. No po, para mas lalo nyo pang maunawaan. Ang templo kasi po ng Panginoon, yung tabernacle, parang ganito po siya. Ito pong lugar na ito po. Di ba meron tayong
pulpit. Ito po, yung stage. Tapos yan dyan. No po? Ngayon mga kapatid, yung mga believers, yung mga Hudyo, sa panahon ng Old Testament, hanggang dyan lang sila. Dito mga kapatid, ang pwede lang lumapit dito yung tinatawag nating high priest. Tapos meron po siyang tali. May tali dito. Ngayon mga kapatid, in the old times, kapag may nagawa kang kasalanan, mag-o-offering ka. At yung offering na yung susunugin. Sa susunugin, dito po. Ang tawag po dito, Holy of Holies. No po, banal po kasi dito eh. No po, inuulit ko, kaya nga dyan, no? Yan, no po, ito, Holy of Holies. Ganyan po kasi yung tabernacle, yung disenyo niya. So ngayon, in the old times, hindi ka pwedeng, yung mga Hudyo, hindi sila pwede dito. Ang pwede lang dito yung high priest. Tapos may tali pa siya. Kasi bakit? Banal na lugar po ito. Itong lugar na ito. So ngayon, kapag yung high priest, may kasalanan siya, habang naglalakad dyan, malapit pa lang, inahatid yung offering mo, pumasok yung kasalanan siya, siyempre, tao. Di ba? May kasalanan. Minsan nakakapag-isip na hindi tama. Ang mangyayari, matutumba to. Mamamatay. Kaya may tali siya for the purpose. Tapos meron po siyang bell. May bell sa paa. Pag hindi nila naririnig, kasi nakatakip. No, pag wala na sila naririnig na yung may naglalakad, ibig sabihin patay na, hihilain na yun. Namatay yun eh. Bakit? Kasi nga may kasalanan, may bahid ng kasalanan. Papalitan na naman. Sa Old Testament, ganun po. But in the New Testament, ito pong partition na ito, nahawi na. Yung veil na tinatawag, pasinin niyo po mga kapatid, di ba si Jesus Christ nung pinako siya? Ito po, kung napanood niyo po ito eh. Napanood niyo, di ba? Nung si Jesus Christ napako siya. Tapos, nalagutan na siya ng hininga. Di ba, lumindol? Tama ba? Lumindol eh. Nabiyak eh. Tama ba? Ngayon, sa movie, mga kapatid, pinapanood po natin, nakita nyo rin, yung church, gumuho din eh. Tama ba? Nahawi yung veil. Yung partition, nahawi. For what reason? Ang ibig sabihin po na, mga kapatid, ngayon, pwede ka na dumiretso sa Diyos. Yun po yung sinasabi niya, priesthood of the believers. Pwede ka nang dumirect sa Panginoon. Mga kapatid, kaya nga tayo, di ba nagpipray tayo? Lumalapit tayo dito. Binibigay natin yung mga request natin. Inihiling natin sa Panginoon. Why? Kasi nga, meron tayong tinatawag na relationship na sa Panginoong Yesus. Anong ibig sabihin? Hindi mo na kailangan, Pastor, tulungan niyo na po ako. Kanino pa po tayo lalapit? Di ba? Kay Santo ganito, kay Santo ganito, kay Santo ganito. Di ba? Kumbaga yung naghahanap ka na maraming backer. Di ba? Kapag marami kang backer, pakikinggan na tayo ng Panginoon. Di ba? Nagdududa pa eh. Kung pakikinggan siya o hindi. Di ba? Kasi nga bakit? Kasi nga mali. Mga kapatid, pero tayo, ang sabi ng Diyos, tayo po, pwede tayo lumapit sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, pakikinggan niya ang ating tinig. Kaya nga sabi ng Diyos, let your request be made known unto God. Hayaan mo ang iyong kahilingan, mga kapatid, no po, ay pakikinggan, no po, ng Panginoon. So ngayon, mga kapatid, ang tanong natin sa oras na ito, Pastor, di ba lahat naman tao nananalangin? Sa tingin po natin, mga kapatid, lahat ba ng tao nananalangin, pinakikinggan ng Diyos? Sa tingin nyo, lahat ba na nananalangin, pinakikinggan ba ng Panginoon? Alam niyo po ba yung magnanakaw? Nananalangin din yun eh. Tama? Nananalangin na hindi siya madakip. Sana po ako pumararakap, Lord. Di ba? Alam niyo ba yung mga nagsusugal? Yung mga, lalo pag tumataya kayo ng wedding, Lord, sana tumod ko. Di ba? Yung bang, sa mali, sinasama natin ang Panginoon. No po, nasabi ng Diyos, mali nga, tapos tinatawagan mo ang Panginoon, sa tingin mo sa mga gawaing mali, pakikinggan ba tayo ng Panginoon? No po, kukusitin ba tayo doon sa gawaing hindi tama? No po, nasabi ng Panginoon, kailangan malaman mo ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya dito, John chapter 9, verse number 31. Pasinin niyo po. John chapter 9 and verse number 31. John chapter 9, verse number 31. 31 sis. 31 sis. O yan, basahin nyo nga. Ready? Begin. Diyan muna tayo. Pasinin nyo pa mga kapatid. Bible na nagsabi niyan ha. Sabi niya, ngayon, alam natin, ng Diyos, hindi siya nakikinig sa mga makasalanan.
Kaya nga, gusto kong paunawa sa inyo, hindi lahat ng panalangin pinakikinggan ng Diyos. Di ba? Lalo na yung panalangin ng mga makasalanan. Na po, lalo na yung mga magnanakaw na nanalangin, Lord, sana ako mabante, sana ako marakap. Marakap pa talaga. Kasi bil na kaning gino eh. Gawaing, di ba? Lalo na yung mga nagbibenta ng mga drugs. Di ba? Di ba? Pero pasinin niyo mga kapatid, ngunit, ang sino mang tao, sabi niya, diyan mga kapatid, but if any man be a worshiper of God, di ba? And do what is will him, he heareth. Kung sino mang tao, mga kapatid, ang naglingkod sa Diyos, o sabihin natin, naunawaan niyang Panginoon sa kanyang buhay, and do what is will. Pasinin niyo po ito, mga kapatid, ginawa ang kalooban. Anong ibig sabihin? Yung bang nagkaroon ka ng right relationship? Di ba? Anong ibig sabihin nun? Naunawaan mo, may Diyos. Naunawaan mo, may kasalanan ka. Naunawaan mo na yung kasalanan mo, dadalhin ka sa impyerno, pero may tagapagligtas, si Kristo. Amen? Anong will ng Diyos? Anong will ng Panginoon? Kailangan mo siyang tanggapin sa iyong puso. Kaya kapag ginawa mo ito, tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso. Di ba? Anong mangyari sa iyo? Sabi ng Panginoon, Him, He, heareth. Pakikinggan ka na ng Panginoon. Na po, di ba nga kaya lagi sinasabi yung first step para mapalapit ka sa Diyos, kapag inaccept mo na makasalanan ka, nakita mo ng Diyos, kailangan mo siya. At tinanggap mo si Kristo sa iyong puso. Yun po yung moment. Yun yung first. Mga kapatid, nasilang ka muli na born again ka sa paningin ng Diyos, bagamat matanda ka, pero dun ka pala naging totoo sa Panginoon, bago sanggol ka pa lang sa harapan ng Diyos. Na po, kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay po natin, tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso, pwede ka na ngayon dumirekta. Pwede ka na manalangin kahit saan ka. Hindi yung patawag mo kasi pastor para pwede ka rin manalangin. Pero yes, kailangan natin panalangin ng mga righteous. Kasi nga sabi ng Bible, the prayer of the righteous availeth much. Ang panalangin ng matuwid ay mas pinakikinggan kasi nga matuwid eh. Kaya yun yung dahilan, kailangan si pastor para ipanalangin kayo. Para hingi tayo ng tawad. Para tayo patuloy na magkaroon ng kagalingan. Kasi nga nakukomfort tayo. Pero sa totoo lang, pwede ka rin lumapit sa Diyos. Pwede kang dumirekta. Na po? Kaya yun po yung ating priesthood of the believer. Na po? Yung letter P. Kasi nga po tayo, alam niyo po ba, sa harapan ng Diyos, ang tawag po sa atin, lahat saints. Santo. Di ba? Sa luma natin pananampalataya, pag namatay ka, doon ka palang tatawaging santo. Tapos bago ka maging santo, pag-aaralan muna. Ipoproclaim ka, okay, ikaw na ngayon si santo. Di ba? Pero sa Bible, mga kapatid, kung pag-aaralan natin, once na-receive mo si Jesus Christ, ang tawag po sa inyo ay saints. Na po? Kaya ang tawag kay RJ, Saint RJ. Di ba? Di ba? Saint Joyce. Di ba? Oo, kasi bakit? Ang nakikita ng Panginoon sa atin, kabanalan. Bakit kabanalan? Kasi nga si Kristo nasa puso na. Ganun po ba, Pastor? Ang dami pong kasalanan eh. Oo nga, sa paningin ng Diyos, dahil nga si Kristo, tinanggap mo siya, ang nakikita sa iyo, mga kapatid, linis na. Kasi nga si Kristo malinis eh. Ang ibig sabihin, patawad na sa iyong kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, tayo pinatawaran na ng Panginoon, kasalanan nating lumipas, kasalanan kasulukuyan, at kasalanan darating pa. Patawad na tayo doon. Bakit nga? Kasi tinanggap natin si Kristo sa ating pong puso. Na po, letter T. 2 ordinances. Ano yung 2 ordinances? Ang pinakakautusan ng Panginoon, dalawa lang po ito, baptism and Lord's Supper. Na kailangan mabautismuhan. Na kailangan sumunod sa tubig ng bautismo. Pastor, nabautismuhan na ako nung bata ako eh. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kinikilala yun. Bakit? Kasi ang bautismong yun, hindi tama. Hindi proper. Walang authority. Naunahan niyo po ba? Kasi nga, napilitan ka lang eh. Dapat ngayon ka mag-decide. Mga kapatid, alam mo yung tama at mali. Na po, kaya kailangan sumunod ka sa tubig ng bautismo. Na po, so ngayon mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, dapat magpa-identify tayo. Ano ba yung inu-illustrate ng baptism? Na po, Romans chapter 10. Na po, Romans chapter 10, verse number 4. Romans chapter 10. Andiyan pa po ba kayo? Say amen. Pinag-aaralan po natin to sapagkat para kayo po'y matuto. No po, Romans chapter 10. Yan ba yan?
Tingnan ko nga. Sige. Verse 5. Tingnan ko pa. Verse 5. Saan na kasi yun? Wait lang po ha. Hanapin ko lang. Na po, ito pa. Romans chapter 6 and verse number 4. Romans 6 po pala. Romans chapter 6 and verse number 4. Therefore, ang sabi yan, we are buried with Him by baptism. Ito po kasi ni-illustrate ng baptism. Bakit natin kailangan itong gawin? Bakit tayo kailangan sumunod sa tubig ng bautismo? Ano ba yung ini-illustrate niya? Ano ba yung pinapatotohanan mo? Bakit mo gagawin to? Hindi lang to kasi orasyon. No po? Pero ang sabi ng Diyos, mga kapatid, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in the newness of life. Nang sabi diyan, mga kapatid, kapag ikaw ay sumunod sa tubig ng bautismo, pinapakita mo ngayon mismo sa iyong sarili na si Kristo kasama mo. Namatay, nalibing, at nabuhay na maguli. At ikaw ay kailangan mamuhay sa panibagong buhay na kasama ang Panginoon. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Mismo sa iyong sarili, pinapublic mo, no po, yung iyong faith sa Diyos. Kasi nga, yung relationship sa Panginoon, yung pagtanggap kay Kristo, nasa sa yun eh. Ako nga mismo, di ko alam eh. Kung totoo ka, una-unawaan mo. No po, ibig sabihin, personal relationship. Yung pagsunod sa bautismo, mga kapatid, public. Ibig sabihin, mismo sa iyong sarili, ipapakita mo na. Di ba? Ang iyong pananampalataya, pagsunod sa Panginoon. Ng Panginoon mismo, sinasabi mo, siya ang tagapagligtas mo. Ngayon, kasama mo siya namatay, nalibing, at nabuhay na maguli. Ano po ang baptism? Ang baptism po, ito po ay lubog sa tubig. Bakit lubog sa tubig? Kasi nga, anong illustrate ng baptism? Namatay, nalibing. Meron na po ba kayo nakita na naglibing, na nagwisik lang ng tubig, ay nagwisik lang ng lupa? Wala. Tama ba? Meron ba kayong sabihin natin na naglibing, kumuha lang ng konting lupa, isang palang lupa, tapos nilagay lang na ganyan? Hindi. Ano ibig sabihin? Lubog lahat. Na po? Kaya nga, yung bautismo sa atin, lubog. Hindi lang pupuring. Hindi lang sprinkling. Di ba? Di ba sa dati-dati pananampatay, ganun eh. Puring lang eh. Bubuhusan sa noo eh. Yung iba naman, huwisikal lang eh. Bautismo na yun eh. Pero sa Bible, mga kapatid, iba po. Kung pag-aaralan natin, baptizo, ibig sabihin lubog sa tubig. Bakit? Kasi nga, nalibing. Di ba? Nung ngang pandemic, di ba, may mga nagbautismo, ang ginamit po, spray gun eh. Di ba? So, di ba? Kasi bawal naawakan, di ba? O, paano ba ginawang pagkakalokohan yung pagsunod sa Panginoon? Spray gun na lang eh. O, di ba? Ibig sabihin, walang katotohanan, walang kabanalan. Na po? Kaya nga, na po, si Nanay Jackie, nabautismuhan po ito eh. Naalala niyo po, Nay, nung nabautismuhan po kayo? Naalala niyo pa? Nanay, kayo po. Naalala niyo po nun? Si Nanay Julie, nabautismuhan sa dagat eh. O, di ba? Si Auntie Divina, naalala niyo pa po, natatandaan niyo pa nabautismo. Di ba lubog sa tubig? Tama ba? Lubog sa tubig eh. Na po, bakit pastor? Ano po ba sinisimbolize, mga kapatid, ng ganitong mga pangyayari? Kasi nga, dito mo patutunayan na talaga sa Diyos ka. Di ba? John chapter 10. Sis, John chapter 10. John chapter 10 and verse number 27. Kasi po ang sabi ng Bible, my sheep hear my voice and I know them, and they follow me. Ang mga tupa ko, naririnig nila yung aking tinig. Sabi niya dito, kilala ko sila, sabi ng Diyos. At sila ay sumusunod sa akin. Now, sino pong kausap ng Panginoon dito? Yung mga mananampalataya. Amen? Na kung sinasabi mong ikaw, tinanggap mo ko sa iyong puso. Sabi ng Panginoon, pinakikinggan mo ako. Ayun ang sabi ng Panginoon, kailangan sumunod ka sa akin. Di ba? Anong in-emphasize ng Diyos yan? Sundin natin siya sa tubig ng bautismo. Na po, kasi nga, sinasabi mo, ay, sa Diyos ka eh. Oh, verse number 26. Pasino yung verse number 26? Sabi sa 26. Sis, 26 lang. I-up mo lang, up. Sabi niya, basahin nyo nga. Ready, begin?
O yun, sabi ng Diyos, o kayo, di kayo naniniwala. Di ba? Di kayo sumusunod. For what reason? Kasi di naman kayo talaga tupa ko. Di ba? Anong ibig sabihin? Dito nga yung proof. Ito nga yung patunay. Lord, as a sign of obedience, I will follow you. Di ba? Susunod ako sa tubig ng bautismo. Di ba? Kaya nga, nung nabautismo yung ating mga kapatid, hindi po natin yan pinilit. Amen? Oh, si Brother RJ, pinilit kita dyan, Brad. Diba? Kung pinilit kita, ilulubog na kita eh. Di ba? Yung paano sa'yo, dahil sa'yo katigasan ng ulo. Di ba? At hindi pagsunod. Pag ganyan yun, Brad eh. Imbis na pahiga eh. Di ba? Pasugsog eh. Di ba? So, it is a personal relationship. Kaya nga ako bilang pastor ng trabaho ko lang, sabihin ng salita ng Diyos. Sino magdi-decide? Yung tao nakinig. Napakaliwanag eh. Tama ba? Liwanag po ba? Di naman malabo. Di naman kalokohan to eh. Di ba? Dinideceive ko po ba? Kasi tingnan, dinideceive lang ako ni pastor. Nakasulat nga. Di ba? At na, nung kayo nabautismuhan, pinilit pa kayo ni Pastor Lising. And I believe that time, naunawaan nyo rin eh. Di ba? Bagamat matagal na yon. No po, naunawaan nyo, bakit kayo nagpabautismo? Kasi nga ito'y pagsunod sa Panginoon. Obedience po ang tawag. Oh, sa mga bisita po natin ha, ang baptism po, hindi po daan patungo sa langit. Maliwanag? Yung babautismohan ka nga kasi alam mo, tagalangit ka na eh. Di ba? Kasi nga tinanggap mo si Kristo sa iyong puso. Kasi ako di ako basta nagbabaptize. Tatanungin ko muna, pag namatay niyo po saan po pupunta. Di ba? Naalala niyo po, Nay? Tinanong ko po kayo ng ganun. Sa langit po. Bakit po kayo pupunta sa langit, Nay? Di ba? Kasi po nagsisimba ako, hindi pa pwede bautismo to. Doon lang muna. Kasi mali ang sagot eh. Di ba? Kasi hindi niya pa naunawaan. Pero kapag sinagot niya, kasi po tinanggap ko ng Panginoon sa puso ko. Di ba? Ibig sabihin, alam mo na, tagalangit ka. Di ba? Naunawaan mo na, naliwanagan ka na. O, pwede ka ng bautismuhan. Na po, ganun po yan. So the first ordinance is baptism. After that is the Lord's Supper. Ano po yung Lord's Supper? Ito po yung ginagawa po ninyo nung panahon na ito, di ba? Kapira-piraso, o tapos, no, bibigyan kayo, pag nadikit sa taas, may kasalanan ka. Di ba? Pero pag sa baba, okay lang. Di ba? Tapos yung iinom siya, kayo, di kayo iinom. Di ba? Ang tawag doon, communion. Na po? Communion. Di ba? Ano tayo, communion. Na po? Pero ang totoong communion sa Bible, ang tawag po doon is Lord's Supper. Lord's Supper. Inutos kasi ng Diyos ito eh. Inutos ng Diyos. Nasabi ng Panginoon dapat bilang pag-alaala sa akin, nasabi ng Diyos, every year, ginagawa natin to. Naglo-Lord's Supper tayo. Na po? Lahat tayo, yung kasing, hindi po Skyflakes ha. Di ba? Kasi po, magbabanggit na ako, sa born again, na pwede sila maingat, Skyflakes lang. Di ba? Tapos, tang na grapes. Di ba? Di ba? Mali po yun. Na po, bakit? Kasi may halo yun eh. Na po, may halo. Na po, kaya sayo, yung gagamitin natin dito, yung walang halo. Kasi, yung tinatawag doon, unleavened bread, walang halo, walang bahid na ano, kahit ano, walang sugar, walang asin. Di ba? Yan lang, mamasahin lang. Kasi bakit? Anong gina-emphasize doon? Katawan ni Kristo na malinis. Tapos ano po yung grapes? Hindi po grapes juice na bibilin lang ng 3-in-1. Di ba? Hindi po mga kapatid. Yung tinatawag natin, dapat 100% grapes. Di ba? 100% grapes. Yung iba, ang ginagawa nila, talaga bumibili ng grapes, pinipiga. No po, pero meron naman talaga nabibili yung 100% pure grapes. Yun po. At tapos lahat tayo iinom. Hindi natin iinumin yun para magpakalasing. Iinumin natin yung bakit? Bilang pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? So yun po yung tinatawag natin, two ordinance sa church. Baptism and Lord's Supper. Na po, andyan pa po ba kayo? Say amen. No? Actually, mahabang pag-aaral ito eh. No? Sige. Letter I. Andyan pa ba kayo? No? Ang tawag po dyan, individual soul liberty. Anong ibig sabihin? Meron tayong kalayaan lahat. Pumili. At sabi ng Diyos, tayong lahat, meron tayong kanya-kanyang ipagbibigay sulit sa Panginoon.
Pag tayo haharap sa Panginoon, hindi po yan per family. Individual. Kasi nga, ikaw ang pumili. Hindi natin pwede sabihin, Lord, napasama lang po kasi ako eh. Sabi lang niya kasi. Hindi. May kalayaan kang pumili. Di ba? May isip ka. Ginawa mo. Ang sabi ng Diyos, oh, yan ang pagbibigay sulit mo. Naunahan niyo po ba? Individual soul liberty. Naunahan niyo po ba? Oh, next. Oh, ano yung S? Save and baptize members. Ito nga po. Mga ligtas at kailangan na bautismuhan yung mga members sa baptist. Di ba? Pero hindi ko po sinasabi lahat ng baptist pupunta ng langit, ha? Hindi po sinasabing gano'n. Kasi bakit? Meron kasi nagpapabautismo na nagpanggap lang. Na hindi niya talaga tinanggap si Jesus Christ sa kanyang puso. Nahiya lang siya. Nahiya lang, nakakaya kasi sa kanila. Sige na nga, magpabaptize ako. Yung hindi ka man talaga naliwanagan. Hindi ka man talaga nagpasubmit sa salita ng Diyos. Na po? O kaya ginawa mo, nagpabaptize yung crush ko, magpapabaptize na rin ako. Di ba? Anong ibig sabihin? Walang katotohanan. Kaya hindi lahat ng baptist pupunta sa langit. Di ba? Kaya lagi nyo, ano lagi nyo napapanginggan sa akin? Kung sino man ang tumanggap kay Kristo. Di ba? Yung totoong tumanggap, siyang pupunta sa langit. Na po? Letter T. Bilis na lang to, amen? Kasi actually, may lakad pa po kami. No? Pagkatapos nito, medyo babiyahe pa. Na po? 2 offices. What is the 2 offices in the church? Na po? Pastors and laymen. Na po? Ang nangunguna sa church ay pastor. Hindi po pastor. Amen po ba? Kaya si Mama Eileen, huwag yung tawagan na pastora yan. Na po? Sapagkat sa Bible, wala pong pastora. Pastor. Na po? Sapagkat sabi ng church, sabi ni Kristo, the head of Christ is church. Ang head ng sabi niya doon mga kapatid, ang una po kasi ganito eh. Yung babae, ang nangunguna sa kanya, yung lalaki. Ang lalaki, ang nangunguna sa kanya, dapat Panginoong Yesus. Ang simbahan, ang manguna, dapat ang Panginoong Yesus. Ganun po yan. Nga po, meron tayong tinatawag na umbrella, yung sinabi ko sa group natin, yung umbrella of authority. Nga po, so ngayon, ang sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, yung mga girls, kailangan sila. Nga po, pero dapat ang nangunguna sa simbahan, hindi po mga girls. Okay lang po mga girls? Okay lang, Mang Maylin? Kaya nga lagi siya nasabi, ang 2 office sa church ng Baptist is pastors and laymen. Di ba? Kaya nga sila sinasabihan ko eh. Di ba? Tayong leader kasi nga si Jesus Christ nagkatawang lalaki. Di ba? Bakit sinabing nagkatawang lalaki? Di ba? Bakit nagkatawang lalaki ang Panginoon? Kasi nga nandun ang authority. Nga po, alam niya kasi yung lalaki, matatag. Tama ba? Mga matatag ba kayo? Pag tumayo ba kayo, talaga matatag. Di ba? Kasi nga sabi ng Bible, yung mga babae po, weaker vessel. Mahinang sisidlan. Kaya yung mga babae, ang tawag sa kanila mga ano? Akala ko may magsasabing mongoloid eh. Emotional. Di ba? Emotional. Di ba? Agad-agad. Diba? Mahina nga eh. Kaya nga naman, kayong lalaki, magpakalalaki tayo. Diba? Yeah. Ang mahirap, baka yung mas matatag pa yung babae. Hindi! Pag sinabi ko, ano? Diba? Sabi na yung babae, no? Boys, ha? Biblical po tayo, amen, mga girls. Mga girls, mga babae, biblical po tayo, amen? Magpasubmit po tayo, amen? Sa utusan ng Diyos. Para bang yung Brad, may pinasulat. Sabi niya, sa akin, si Mrs. Ano magagawa? Sabi niya, ito yung katapat. Sabi niya, no? Pag tinawag daw siya, pira, sabi nila, no? Talagang matatag to, matatag to, Tinatawag siya, Oy! Pedro, sabi niya, dito ka! Tinuturo lang lagi. Siyempre, nakatalikod. Siyempre, pag nakatalikod, di ba? Ayan, no? Pag nung inarap, mga kapatid, meron pala nakasulat. May nakasulat dito. Ang nakasulat, andyan na po. Alam mo talagang malakas eh. Sabi, andyan na po. Di ba? Nagmamalaki lang doon sa mga kasama niya na lagi sa kabila. Di ba? But kidding aside, mga kapatid, I repeat, in the church, ang dapat nagro-role, ang nangunguna, mga lalaki. Kaya there are only 2 offices, mga kapatid. The pastors and the laymen. Amen po ba, mga men? No?
Kaya nga kay Pastor Ramirez, sabi ni Pastor Ramirez, pag narinig niyo siya, yung ating senior pastor, magpakalalaki kayo. Di ba? Kaya kayo dapat, hindi kayo parang dikya. Di ba? Na walang galugod. Di ba? Dapat tumatayo kayo. Sabi yan. Ano? Ayan. Ganun po, mga kapatid. And the last thing, letter S, separation. Meron tayong tinatawag na separation. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Ipakita natin na tayo ay talagang banal. Ipakita natin na tayo sa Diyos. Ibig sabihin, ang baptist po ay separatist. Maririnig niyo po yan, baptist ka, separatist ka, no? Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo compromiser, mga kapatid. Dapat tayuan natin kung ano ang tama. Ito nga lagi sinasabi, hindi ko marami gumagawa, tama na sila, hindi. Kailangan, tingnan mo ano ba sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangan tayuan natin. Kapag mali ay mali, huwag tayong makisama. Separatist nga tayo eh. Anong ibig sabihin ng separatist, pastor? Para bang alien? Hindi. Di ba? Kasi tawag ng iba, ay, killjoy ka naman. Di ba? Ay, mga masyado naman silang seryoso. Hindi naman tayo masyadong seryoso eh. Sinusunod lang natin salita ng Diyos. Amen po ba? Yun mga kapatid. Nga po, na hindi ko mo kasiyahan na, nandun ka na rin, tutungga ka na rin. Di ba? Na hindi nandun sila mga kapatid, mag-enjoy ka na rin sa mali. Maglalakas tama ka na rin, magwawala ka na rin. Hindi po mga kapatid. Kailangan ipakita natin na tawag na kabanalan. Sapagkat sabi ng Diyos, 1 Peter, sabi ng Panginoon, be ye holy for I am holy. Kayo magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, these are the acronyms, these are the distinction of a Baptist, a real Baptist. Tumatayo sa katotohanan. Kaya sana po tayo, tumayo tayo sa katotohanan. Na po, tatayo ko na rin lang. Saan niyo po gustong tumayo? Sa mali? Tanongin ko po kayo. Saan niyo po gustong tumayo? Sa mali? Saan niyo po gustong tumayo? Ay, nakakaya kasi kay kumari, kay kumpare, dito na lang ako tatayo sa kanila. O kaya sa kaibigan ko, o kaya sa barkada ko. O kaya tatayo na lang ako doon sa profession ko. Mga kapatid, na po, dapat tumayo tayo sa katotohanan. Sapagkat yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Nga po, kaya prayer ko po sa bawat isa. Keep on lang tayo. Amen? Dahil nga sinasabi sa inyo, ang tinuturo po natin dito, purong salita ng Diyos. Walang halong biro. Na po, di ko po kayo niloloko. Kasi ang tao, ganito yan. Kung nag-iisip lang ang tao, di mo madadaya. Pero kung ang tao di nag-iisip, sumusunod lang sa agos, madadaya ka. Na po, malalagay ka sa alanganin. Bakit? Sumunod ka lang sa agos eh. Dapat alamin natin ang tama. Kaya nga sabi ng Bible, search ye out the book. Siliksikin mo ang katotohanan. Na po, alamin mo ang tama sa buhay natin. Alamin natin mga kapatid sa buhay natin kung ano ba, ano yung purpose, bakit tayo pinagkakilala ng Diyos, bakit tayo pinagkatagpo-tagpo, for what reason? Para maganap ang kanyang kalooban sa buhay natin. Kaya may prayer mga kapatid sa bawat isa, patuloy lang tayo sa ating paglilingkod. Nga po, I can say, nga po, lagi nga namin sinasabi, no? Kapag nangaral ka ng tama, maraming taong hihiwalay sa'yo. Bakit? Kasi pinapangaral mo tama. Pero kung makikipag-compromise ka, makikiayon ka sa takbo ng mundo, hindi mo na sila babawalan sa kasalanan, maraming makikinig sa'yo. Pero ang sabi ng Diyos, ibig sabihin nun, hindi ka talaga sa Diyos, naglilingkod. Hindi ka God pleasers, men pleasers ka. Kasi saan ka after? Doon sa palakpak ng tao. Dapat after tayo sa palakpak ng Diyos. Dapat after tayo ng Diyos na tutuwa sa atin. Ako mga kapatid bilang pastor, okay lang magalit kayo sa akin eh. As long na sinasabi ko salita ng Diyos. Intindihan niyo po ba? Okay lang na magalit kayo as long ng Diyos naman napapasaya ko. Kasi bakit? Tumatayo ako sa tama. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang magalit. Ang kailangan mong gawin, tumayo ka rin sa tama. Umalis ka sa pagkakamali. Gumawa ka ng desisyon na talagang ang buhay natin, itama natin sa Panginoon. Sundin natin ang salita ng Diyos. Na po, sapagkat ang tunay na pagpapala, nandito po sa salita ng Diyos. Na po, gusto nyo ba ng tunay na pagbabago? Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili, pero ang salita ng Diyos, kaya po tayong baguhin. Na po, kaya sana, may encouragement this morning, patuloy ka lang. Ano man ang iyong pinagdadaanan sa buhay, ano man ang iyong kalagayan, ano man ang ating sabihin natin na sitwasyon, na po, ipagpatuloy mo yung paglilingkod sapagkat, ang sabi ng Diyos, may kalooban po siya sa atin. May nais siya sa atin. Kaya sana po, magpatuloy tayong lumapit sa kanyang pangalan. Tayo pong lahat itumayo. Let's all stand up, please.
Sige po, tayo po tayo saglit. At tayo umuko. At tayo manalangin. Sa buhay po natin, tayo po'y magnilay-nilay. Nang nais ng Panginoon, ay talagang maunawaan mo ang katotohanan. Bakit ka nandito? Bakit ka nagsisimba? Bakit sa baptist? Bakit hindi sa iba? Nang sabi ng Diyos, kailangan mo na malaman ang totoo. Kailangan mo malaman ang katotohanan na nagmumula sa aking salita. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kailangan kang lumago. Kailangan kang lumawak. At hindi mangyayari ito, mga kapatid, kung hindi mo nasusunod ng kanyang salita. Sapagkat dito, hindi po palabas. Hindi po, ang church, hindi po siya entertainment para mapasaya ka lang. Hindi po. Ang nais ng Diyos, lumalago ka, lumalawak ka, tumatatag ka, sapagkat nalalaman mo ang kanyang salita. Alam ko po sa buhay natin, iba't iba yung ating pinagdadaanan. May problema, may pagsubok, may karamdaman. Pero ang sabi ng Diyos, magpatuloy ka lang sa iyong pamumuhay. Magpatuloy ka lang sa iyong paglilingkod. Anumang sitwasyon ng iyong kalagayan. Minsan maraming sagana, minsan wala. Pero ang sabi ng Diyos, magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Sapagkat nandito ka sa katotohanan. Nandito ka sa tama. Kaya ang kailangan natin gawin, magpaturo tayo sa Diyos. Tanggapin natin ang salita ng Diyos. Kasi tama ito eh. Nabasa po ninyo, nakita nyo mismo ang nais ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, magpatuloy ka lang. Kaya sa aming mga kapatiran, di pa nabautismuhan, sumunod po kayo sa tubig ng bautismo. Magdesisyon po kayo. Ilapit niyo po ang inyong sarili. Sapagkat yun ang nais ng Panginoon. Sa mga bisita po namin, hindi pa tinanggap si Kristo sa kanilang puso, makipagrelasyon na tayo sa Diyos. Ilagay mo siya sa iyong puso. Huwag lang sa bibig. Huwag lang sa isipan. Dapat sa puso. Sapagkat dito po magsisimula ang totoong buhay ng isang Kristiyano. Kaya sa buhay po natin, tayo matutong manindigan. Tayo matutong tumayo. Kaya sa umaga pong ito, iniling ko po sa bawat isa, kung ikaw ay naliwanagan, naunawaan mo ang iyong paglilingkod. Pwede po ba lumapit tayo dito sa harapan? Manalangin tayo dito. Alam ko po may pinagdadaanan kayo. Pwede po kayong lumuhod. Pwede nyo po sabihin sa Panginoon, Lord, may pinagdadaanan po ako. Ito po yung aking mga pagsubok. Ito po yung aking mga problema. Ito po ang aking karamdaman. Tulungan po ninyo ako. Sabihin niyo po sa Panginoon niya, sapagkat ang Diyos excited. Excited na ikaw ay lumapit. Excited na ikaw ay manalangin. Kaya ang sabi ng Panginoon, ilapit mo lahat sa akin yan. Sapagkat kung ikaw lang, mahihirapan ka. Pero kapag nilapit mo sa Panginoon yan, sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng kaginawaan, bibigyan kita ng kalakasan, bibigyan kita ng kagalingan. Kaya sa Panginoon, mga kapatid, walang imposible. Lahat ay posible. Kaya sabi ng Panginoon, magpatuloy ka lang sa iyong pananalangin. Panalangin mo ang iyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong lola, ang iyong lolo, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong mga kapatid, ilapit natin lahat. Sapagkat ang kailangan natin na panalangin. Kaya sa umaga pong ito, ipag-pray din natin ang ating church. Masalamat tayo, may pastor tayo. Masalamat tayo, may church tayo na tumatayo sa katotohanan. Kaya nawa ang bawat isa, patuloy, ilapit natin sa Panginoon. Tayo manalangin naman namin, Diyos, nakila sa lahat. Kami po, Lord, ay patuloy na nagpupuri po, nagpapasalamat sa mga salita po ninyo nahayag, na sana po, Lord, na kayo po ang patuloy na mapurihan. Na bagamat sa buhay po namin, meron po kami maling pananaw, maling prinsipyo, maling tradisyon na nagagawa. Pero nawa, Lord, ang inyo po mga salita, ito po ay aming maging batayan. Sapagkat ang salita niyo po ay totoo. Ang salita niyo po ay buhay. Ang salita niyo po, Lord, ang magpapalaya sa amin sa kasinungalingan. Kaya dalangin ko po, Lord, sa bawat isa, maggumawa po kami ng desisyon. Desisyon na sumunod. Desisyon na magpasakop. Desisyon na magpakumbaba. Sapagkat, Lord, tinitignan niyo po ang aming mga puso. Kaya, Lord, patuloy nilalapit ko po ang buhay po ng bawat isa. Kayo po manguna sa kanila, sa kanilang spiritual life, na sana po sila'y lumakas, tumatag, lumalim po sa inyo. Sa mga bisita po namin, na sana po magkaroon sila ng tamang relasyon sa inyo. Sa mga kasama po namin matagal na naglilingkod, sana po magdesisyon po sila na sila po yung sumunod sa tubig ng bautismo. Bless you rin po, Lord. Mga nanay, tatay, lolo't lola,
Inyo po silang pangunahan, bigyan ng kalakasan, kagalingan sa kanilang karamdaman. Tulungan sa kanilang mga trabaho, sa mga business. Lord, inyo po silang i-bless, pagpalain. Nang sa ganun, Lord, pag sila'y pinagpala, binless sa kanilang buhay, mas lalo po silang magpapagamit. Mas lalo po silang magkakaloob sa inyo. Sapagkat, Lord, ang gusto po namin, maging daluyan po kami ng pagpapala. Bless you rin po ang bawat mga young people na sana po, maiwasan ng masamang bisyo, masamang gawain, matuto po kami, Lord, lahat, magkaisa, magtulungan. Bless you rin po ang bawat mga kabataan, mga anak, mga Sunday schooler. Maalis po ang katigasan ng ulo. At nawa, mahubog po sila na maglingkod po sa inyo. Kaya, Lord, patuloy, pinupuri po namin kayo. Dinadakila sa aming mga buhay. Magpatawad po kayo sa aming mga nagagawang kasalanan, pagkukulang, at ang dalangin ko po, pagpalain niyo po ang buhay po ng bawat isa. Lahat po ito namin dalangin, iniling po namin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus.